Magandang araw po. Ako po si Lisel Ulaes, 48 na taong gulang, nakatira sa Kanlubang, Calamba, Laguna. Nakaramdam po ako ng pananakit ng aking tainga simula po nung mag-start ako magtrabaho. Ngayon po nagtaka po ako bakit po nagkakaroon ako ng infection sa aking tainga. Malimit po ako nagkaroon ng leakage, pamamaga sa tainga ko. Tapos po humina po yung pandinig ko. Ngayon po nagpa-check up po ako dito sa Calamba Medical Center kay Dr. Rubitilan. Nakita po niya na mayroon pong infection yung tainga ko. So, sabi po niya sa akin, mayroon po akong chronic otitis media. So, in-undergo po niya ako ng operation dito sa Calamba Medical Center. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Dr. Ruby Lisa Onofretelan, miyembro po ng Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery o mas kilala bilang mga ears, nose, throat, head and neck surgeon. So batay po sa naunang napanood, ang kaso po ni Ma'am Ulaes ay ang chronic suppurative otitis media. Ito po ay isang uri ng sakit sa tenga na kung saan ang mga pasyente po na may ganito ay nakakaranas ng pagsakit ng tenga na may kaakibat ng paglalagnat at paghina ng pandinig. Kapag ito po ay napabayaan, kahit tulad na nangyari kay Ma'am, ito ay maaaring magkaroon ng pagtutubig at pagnanana sa loob. So, ang chronic suppurative otitis media ay nagsisimula kapag ang tao po ay karaniwang nagkakaroon ng pagsisipon, mga allergy, at pagkakaroon ng upper respiratory tract infection. Ito po ay madalas nangyayari sa mga matatanda at sa mga bata rin. Kapag po ang isang tao ay nagkakaroon ng ganito, kinakailangan po agad matignan ng mga ENT upang masolusyonan at maagapan sa kung ano mang magiging komplikasyon nito kapag ito ay hindi naagapan. Unang-una, sisilipin ang inyong tenga, titignan ang eardrum o ang salamin sa tenga, kung ito ay namumula, kung ito ay nagkakaroon ng butas or nagtutubig. Sa alinmang pagkakataon ito ay nagbibigay po ng antibiotics ang mga ENT batay po kung kaano kalala o ang sitwasyon ng inyong mga tenga. Nagiging importante rin po na dapat po ay nagpa-follow up ang mga pasyenteng ito sa kanilang mga doktor upang makita kung may epekto po ang mga antibiotics at iba pang gamot na kanilang ibinibigay. Dahil kapag ito ay nakaligtaan or napabayaan, ito ay maaaring mauwi sa pag-oopera or pagre-repair ng inyong mga eardrum o pagkasagawa ng operasyon upang malinis po ang mga infeksyon na iipon sa loob ng inyong mga tenga. Ano bang maaaring mangyari kapag ito ay napabayaan? Una, hihina po ang pandinig. Maaari na po hindi ito makarecover o manumbalik sa dati. Pangalawa, pag ito ay nagkaroon ng butas, maaaring maging palagian na ang inyong pagluluga o pagtutubig ng tenga. Hindi na rin po maaaring mag-swimming o mabasa o dapat ho laging maiiwasan magkasipon ang mga taong may butas sa tenga. At panghuli, kung lalong lalala ang infeksyon, maaari na itong magkaroon ng meningitis or pagnanana sa utak na nauuwi sa ilan na sanhi na kanilang pagkamatay. So, paalala po sa lahat, lagi pong huwag isa pag walang bahala ang anumang nararamdaman sa inyong mga tenga, lalo-lalo na kung ito ay nagkukos or nagiging dahilan ng kanilang pagsasakit. Maraming salamat po sa Calamba Medical Center, lalong-lalo na po sa ENT Department. Kay Dr. Rubitilan, siya po yung nag-opera sa akin at siya po yung nagpagaling sa aking karamdaman. Sa mga staff po, nurses, marami pong salamat sa inyong serbisyo nung po ako ay na-confine. Marerekomenda ko po ang Calamba Medical Center sa aking kaibigan, kapamilya, kakilala dahil sa magandang serbisyo na aking naranasan. Payo ko po sa may nararamdaman na katulad ko, huwag baliwalain yung nararamdaman. Huwag matakot na magpatingin sa doktor. Thank you, Calamba Medical Center. Kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa inyong pandinig o kahit na anong parte ng ears, nose, throat, head and neck, maaari po kayong pumunta sa Calamba Medical Center. Araw-araw po kami may mga ENT nakaschedule po para po makatulong sa inyong mga pangangailangan. Sa muli, magandang araw po sa inyong lahat.